Ngayong araw, pinagdiriwang natin ang paghahandog kay Maria sa templo. Paghahandog niya sa Diyos. At nasa tradisyon ng mga Hudyo, dahil si Maria ay Hudyo, nasa kanilang tradisyon na yung mga batang babae ay dalhin sa templo para ihandog at manirahan doon pansamantala para mag-aral ng kasulatan at matuto ukol sa pananampalataya. Pero meron ding kwento mula sa Apocryphal Gospel o yung ebanghelyo na hindi na isinama sa banal na kasulatan at nasasaad doon na bago pa man ipanganak, si Maria ay nagkaroon na ng panata ang kanyang ina na dalhin siya sa templo upang ialay. At nangyari ngayon, nung siya ay bata pa, at ito ay naging paghahanda sa kanya bilang magiging ina ng Diyos. Pero kahit ano pa man, yung katotohanan sa likod ng paghahandog ni Maria o kay Maria sa templo, isang bagay ang sigurado natin. Siya ay inihanda at siya ay naghanda para sa kanyang magiging papel bilang ina ng Diyos. Ang paalala sa atin ngayon, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo na liban sa pagiging ina ng ating Panginoong Hesukristo, ang karangalan ni Maria ay dahil siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos. At dahil nga sinabi ng ating Panginoon, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid, sabi niya, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ay siya kong ina at mga kapatid. Ibig sabihin, hindi lang dahil sa biological reason na naging ina ng ating Panginoon, si Maria, pero dahil na rin sa kanyang pagiging masunurin sa Diyos. Kaya naging ina ng ating Panginoon, ang ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria. Pero ang paalala din sa atin ng ating pinagdiriwang ngayon, kung si Maria sa kanyang paghahandog o nung siya ay hinandog sa templo, nung siya ay hinandog sa Panginoon, naging paghahanda ito sa kanyang buong buhay. Ang paalala din sa atin ay ang bawat pagpasok natin sa simbahan, ang bawat pag-attend, ang bawat pagdalo natin sa misa ay nawa maging o magsilbi na paghahandog din natin sa ating Panginoon. At kung papaanong naihandog si Maria sa templo at ang kanyang buong buhay ay naging pag-aalay, paghandog sa Diyos, ganon din naman ang paanyaya sa atin. Na nawa hindi lang naman sa bawat pagpasok natin sa ating simbahan, hindi lang naman sa bawat pag-attend o pagdalo natin ng ating misa ang magsilbing paghahandog natin. Pero maliban doon, kung ang bawat pagdalo natin sa misa ay paghahandog, nawa maging tunay nga na paghahandog ito sa Panginoon. Na ibig sabihin, sana buong focus natin, buong puso natin ang ibinibigay natin, buong isip at buong kalooban ang ibinibigay natin sa Panginoon sa tuwing nasa loob tayo ng banal na misa. At kung gano'n, ang mangyayari, talagang dito magmumula na maging ang buhay natin ay maging paghahandog. Hindi lang sa misa pero sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, nawa patuloy nating titigan at tularan ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria, na kung papaanong mula nung siya ay inihandog sa Diyos sa templo mula pa pagkabata at ang buong buhay niya ay naging totoo namang paghahandog sa Panginoon, ganon din naman, nawa ang buhay natin ay maging isang buhay ng paghahandog, buhay na inilalaan sa ating Panginoon. Amen.